Magandang umaga po sa inyong lahat. Narito po din kami nakikiisa sa kay tatay at nanay para po sa kalayaan na ni Mary Jane Veloso. Sana nga po ay tuluyan na siyang makalaya at makapiling ang kanyang mga magulang at ang kanyang mga kamag-anak. Kung nakita niyo po sa video nung pagdating niya sa correctional, talagang sabik na sabik si Mary Jane, nagyakapin niya ang nanay at tatay niya. At marami nga talagang na kasaksi kung sa loob ng ilang taon, no, na almost 15 years na nagdusa si Mary Jane. Tapos pagdating dito, sa kulungan pa rin. Kaya nga sabi namin, nung pagdating namin sa correctional, nagulat kami, ang daming pulis, ang daming military. Sabi namin, para namang kriminal yung darating. And nasabi ko doon sa isang pulis, Sir, ang darating po ay isang biktima ng human trafficking. Kaya sana po, yung pagdating niya ay isang malayang mga kababayan ang sasalubong sa kanya. Kaya nalungkot po kami nung makita namin nasa airport, hindi man lang niya nalapitan yung mga magulang niya. Kaya sabi namin, iba talaga, sabi na, kung VIP yung dumating, ang dami ng military at police. Pero sana pinayagan man lang siyang mayakap at kapiling kahit ilang minuto ang kanyang mga magulang at mga anak na nag-abang mula alas 3 ng umaga, nandun na po sila sa airport. Kaya talagang nakita namin yung panghihina ni tatay, ni nanay. Yun nga, kahit paano laging sinasabi, sa correctional, mayayakap mo na siya. Kaya sana po itong ating pagtitipon ngayon na at sana ay marinig ng ating gobyerno, ng ating presidente ang hinaing. Hindi lang nila Mary Jane, ngunit lahat tayo na nagsisikap na magkaroon siya ng fairness. Salamat po, Sister Evelyn. Sunod po natin pinatawagan si Sister Beck Paternal mula po sa Talitakon. Isang magandang umaga po sa ating lahat at ganoon din po sa pamilya kay tatay at kay nanay ni Mary Jane. Sa ngalan po ng Talitakon, katulad ng nabanggit ni Sister, kami ay nakikisa sa laban na ito sa paghingi ng clemency para sa kalayaan ni Mary Jane. Tatlong bagay ang dapat dapat tingnan dito. Una, ang pangyayari. Matagal. 14 na taon at magdalaging 5 taon na. Ang pangyayari yun, nakita natin siya mismo hanggang ngayon, humihingi ng hustisya. Ang hustisya na itinagpil sa kanya. Pero salamat na rin, makalipas ng almost 15 years, nandito siya ngayon. Pero yung hustisya na hinihingi natin, dapat tingnan natin sa ikalawang bagay. Sa pangyayari at sa sitwasyon ang kausa or the cause of that particular impediment of justice. Anong sistema meron tayo? Locally, internationally. What kind of system are we employing sa ngalan ng kalayaan ng mga biktima? Alam natin sa simula pa lang, sinasabi natin siya ay biktima. Biktima hindi lang mismo doon sa pangyayari noon, ngunit mas biktima siya ng mas malaking sitwasyon, ang sitwasyon ng kahirapan na mapuputo lamang at makukuha natin ng hustisya kung titingnan natin ito sa mas malawakang pananaw. At ang ikatlo, ang kapayapaan. Hindi natin na magkaroon ng pagkakaisa at kapayapaan. Kapayapaan sa pamilya niya at magpagsasama sa kanyang pamilya.
pakikiisa at pag-uugnayan, integration with the family. Pero mangyayari lang din yun kung tunay at bibigyan natin ng pananaw ang sistemang bumabalot at humaharang paano natin makukuha yung ganong sitwasyon. But in this situation, sa sitwasyon ito ngayon, ang hinihingi natin, particularly kay Jane, is a total clemency na makasama na niya ang kanyang pamilya. Isa lang siya sa mukha ng maraming iba't ibang pangyayari sa buhay ng ating mga OFW. Ang mga OFW na pinapagmalaki natin ng hero, na pinagmamalaki natin na ating mga bayani. Pero sa papanong paraan natin makikita sila para maging bayani. Sa pag-raise ng pera to sustain our economic situation, datalita ko from the word itself, rise up. We are calling to rise up not only on the situation of Mary Jane, but also the situation of all the migrant workers, especially those who are most vulnerable and most in need. There should be peace if it is based on justice. And let this justice be given to Mary Jane and to all victims of this kind of injustices that impedes for peace. And clemency for Mary Jane is one of the steps that we can move forward. So, ang total na clemency sa ngalan ng talita ko, hinihingi po namin at ipaglalaban natin ito. Magandang umaga. Maraming salamat po, Sister. Broader ng pagtatalakay ni Sister dun sa kalagayan talaga ng mga migrante Pilipino. Tulad ng iba pang mga manggagawa na naghahanap ng trabaho sa Pilipinas pero dahil walang oportunidad at marami pang mga problema kinaharap dahil sa sistema ay nag-iibang bansa. At para sa pagpapatuloy ng ating programa, tinatawagan po natin mula sa churches witnessing the migrants mula sa United Methodist Church, si Reverend Sol Villalon. Magandang umaga po sa inyong lahat. Nagagalak po ang Churches Witnessing with Migrants or CWWM. At siguro i-represent ko na rin ang Philippine Interfaith Movement Against Human Trafficking or PMAT. Dahil sa pagdating at last ni Mary Jane, pagdala sa kanya sa Pilipinas, pagkatapos ng napakahabang panahon. Yung saya po natin ay parang kagaya nung pagkatapos natin nag-vigil sa Makati noon, nakala natin ay mabibitay na talaga siya, kaya tayo nag-vigil, pero hindi natuloy, ganun na lang ang ating kaligayahan. At ngayon din, sa kanyang pagdating, ganun din ang kaligayahan natin na at last dumating, nakarating, parang almost, para papunta sa paglaya ni Mary Jane. Ang Churches Witnessing with Migrants po ay naging bahagi ng advocacy for Mary Jane, saan man siya magkaroon ng mga pagkakataon ng merong konferensya, kagaya sa Myanmar, kasama natin si Nanay, at sa Morocco ay nakapagsalita si Nanay Celia, para sa paglaya, sa pagbabalik ni Mary Jane sa Pilipinas. Hindi na sayang ang napakahaba. Siguro kung merong case ng pahabaan ng naging kaso, pinakamahaba itong struggle natin for Mary Jane. Pero kahit na siya mahaba, nagtagumpay pa rin tayo. Pero siyempre, lulubos ang ating ang ating kaligayahan at ang ating pasasalamat kapag siya ay nabigyan ng full clemency ng ating presidente. Sana mabigyan ni President Bongbong Marcos ng dignity ang kanyang pagiging presidente. Para sa akin, baka matawag ko na talaga siyang presidente. Nahirapan ako tumawag sa kanyang presidente. Pero sana ma-dignify naman ang office of the president. Ngayon, sana ngayong
bago matapos ang 2024, no? O sa New Year, no? Sa New Year's Eve. Usually, dyan nagbibigay ng presidential pardon, di ba? Pag New Year. Ako po, hinihiling ko bilang isang pastor na babae, mabigyan sana ng clemency kaagad-agad, no? Ang isang nanay na umalis sa bansa, napakaliit pa ng kanyang mga anak, pero nung sinalubong ay napakatatangkad na ng mga anak niya ito. At mabigyan din ng full na support ang ating mga magulang ni Mary Jane. No, na nalulungkot po sila ngayon, no, kinukwento sa akin ni Nanay Celia. Hindi kami nakasama sa loob sa CIW no? Pero sila yung nandun. Hindi nila natingnan yung kung saan i-quarantine si Mary Jane. Hirap na hirap po siya ngayon. Gutom na gutom. Walang damit. No, tingnan niyo po si Mary Jane. Ibinigay niya, iniwan niya lahat ng kanyang kung ano ang meron siya doon sa Indonesia, sa mga kaibigan niya doon, sa mga preso doon. Binigay niya lahat. No? Talagang walang iniwan sa kanyang sarili kundi yung suot niya. So wala po siyang maipalit, no, na damit mula nung nadala siya sa correctional. No, ma-imagine niyo po, hindi pa siya naliligo, wala siyang damit, walang sabon, walang anything. So sana po, hinihiling din namin, ito yung justice system natin, ganito ka, ka-undignified naman, kung paano iningatan at inalagaan si Mary Jane ng isang Muslim country, no? Isang majority ay mga Islam, no? Tinulungan siya at minahal. Sana naman, maranasan din niya ito sa kanyang sariling bayan, no? Sa kulungan, dito sa Pilipinas, sana maranasan niya naman ang masayang Pasko, no? Gusto ko na pong pumunta mamaya o pagkatapos nito para magdala na kung anong pwede madala. Pero sana, ang panawagan natin, this is the duty of our government, no? To give justice to those who were deprived of it. No? Nawalan na-deprive si Mary Jane ng justisya, napakaraming taon ang nawala sa kanila ng kanyang pamilya. Sana naman po ang ating panawagan bilang isang Kristiyanong bansa, no? At tayo na mga bahagi ng iba't ibang denomination, iba't ibang simbahan, magsama-sama po tayo para itaguyod hanggang makalaya, no, ang ating kapatid na si Mary Jane Veloso. Magandang umaga po sa atin. Salamat po, Reverend Sol. And bago po tayo dumakod doon sa susunod na magsasalita, pwede po tayo mag-chant, free, free, free Mary Jane now. Free! Free! Free Mary Jane now! Free! Free! Free Mary Jane now! Free! Free! Free Mary Jane now! Ayan. Tapos mamaya po, tutuloy natin ang sunod natin chant. Dadako po tayo mula nanay at tatay. Siyempre, ang mga magulang po ni Mary Jane Veloso na gusto po natin magbahagi ngayong umagang ito mula nung dumating po si Mary Jane. Kamusta na po? Magandang umaga po sa inyo lahat. Okay naman po kami nung po nalaman namin na uwi na po si Mary Jane dito sa Pilipinas. Hindi na po kami makakain ni tatay, hindi na kami makatulog. Siya na nasa isip namin, kami lahat, lalo yung dalawang anak. Masaya-masaya po kami. Lalo na nung salubungin nga po namin sa airport, napagsaya po namin buong pamilya dahil kaya lang, hindi po namin siya nayakap na halikan man lang sa airport. Pero okay lang po yun dahil alam ko naman na makikita ko doon sa kulungan at doon namin mayayakap. Kaya po nung sumunod po kami doon sa kulungan, tama po yung sa isip ko, nayakap na po kami buong pamilya, mga anak. At sa totoo lang, noong bibitayin si Mary, wala ako nakita luha sa kanya. Pero doon, ngayon ko na nakita na lumuha si Mary, talagang umiiyak.
umiyak sa tuwa. Dahil nakita yung mga anak, nakita yung mga kapatid, nakita yung mga tita. Kaya napakasaya po niya, alam ko napakasaya niya. Kami din po ganon. Ganon din po ako na. At saka, napakalaki po ng utang na loob po namin talaga sa mga migrante at sa mga taong simbahan. At totoo lang po. Noong kasi una mauli po si Melgy, marami po kaming hiningan ng tulong ni Kapitan. Halos 2 taon po mahigit na lumalapit pa ako nang hingi ng tulong pero wala po nakatulong. Kaya po nung bibitayin na po siya, hindi po namin alam na bibitayin po siya ng 2015. Pinawagan po kami ni Mr. Del Rosario. Pinapunta po kami sa kanyang office at gusto lang kami makaharap ng personal. Pumunta po kami kasama ko 2 anak, kami tatay, saka po yung isang anak ko si Martes. Inarap po niya kami, sabi niya, nanay, ito yung madalaw si Mervin. Sinagot ko po siya, sabi ko, patadalawin niyo kami kay Mervin, samantalang humingi kami tulong, ayaw niyo kami tulungan. Bakit? Bibitayin na ba niyo anak ko? Yun po sinabi ko talaga sa kanya. Sabi po ni Del Rosario, hindi nanay, kung gusto lang naman ninyo. Kung hindi po ako, gusto, sabi na po kami sa anak namin. Na hindi po namin alam na po pala nilang bibitayin si Mervin. Wala po siya sinabi sa amin. Hanggang sa 5 araw po kasi sa Indonesia, masaya po kami. Masaya kami lahat. Lalo ng mga anak, naglalaro sa mag-iina. Pero hindi rin naman namin alam na po pala ni Mervin na bibitayin na siya. Pero wala rin po siya sinabi sa amin. Nag-uwi na po kami ng Pilipinas. Mga 2 araw, siguro 3 araw na po kami sa Pilipinas. May ginagawa ako noon, para bang may nagtuturo sa akin na buksan ko yung TV. Ganun, hindi ako nahilig manood ng balita eh. Hindi ko pinapansin, pero parang may nagtuturo sa akin. Binuksan ko po yung TV, alam po ba ninyo? Para ako nagkapusan ko na noon. Pagbukas ko po ng TV namin, magkita ko po, parang sinampal sa pagmumukha ko yung baby, Melvin Veloso, hinatulan ng college ko. Alam na ako ba na nila si Melvin ng palabas? Pero nakakita po ako. Hindi ako nakakilos, pero buong pamilya ko nag-iiyakan na. Yan sabi ko po, ay ano po ba, parang ala na ako, parang na-block yung utak ko. Ang pinag-uusapan po namin eh, kung makikita pa namin pag ganyan. Kaya, pero magaling po Diyos, mabait. Talaga pong naghimala ang Panginoon dahil nakaligtas si Mervin. Kaya, nagpapasalamat po ako talaga sa mga migrante. Sila po nakatulong, ang mga taong simbahan, ang mga media, ang mga supporter ng Mervin, lahat po nang sumuporta sa kanya. Maraming salamat po sa inyong lahat dahil sa inyo po. Ito po, nagabalik na po si Mervin dito sa Pilipinas. Yun lang po ang hinihin ko sa ating Pangulo. Sana ipagkaloob naman na po ng Pangulo natin ng clemency kay Mervin. Gusto na po namin magkasama sana. Hanggang buhay pa kami tatay. Makapili pa po namin na medyo matagal yung anak ko. Humihingi po ako ng clemency sa ating Pangulo at pardon dahil tuluyan na po na mapauwi si Mervin. Maraming po salamat sa inyong lahat. Magandang umaga po sa inyo lahat. Nananawagan po ako sa ating Pangulo na sana po bigyan na po ninyo ng privilege ang ating anak. Dahil matagal na po na nagtusa. Buwan po ng 2010 hanggang ito po mag-15 years na nagtusa, bakit pa po nakakulong pa. Na sana po ibigay lang ninyo kay Messi sa ating anak. Ako po ay nagmamakawa po sa inyo.
sabik na po ako sa aking anak para makauwi na po sa aming bahay. Lalo na po ang mga kapatid niya, mga pamangkin, talaga pong gusto po nilang maakap ang kanilang tita. Kaya nananawagan po ako muli sa iyo, mahal na Pangulo, na sana ito na, ibigay mo na ang clemency sa aking anak bago magpasko po. Salamat po. Maraming salamat po tatay. At kay nanay, malinaw ang kanilang panawagan, clemency. So, i-chant po natin, absolute clemency now. Absolute clemency now. Absolute clemency now. Absolute clemency now. Ayun. Maraming salamat po muli, nanay at tatay. At syempre, malinaw din sa ating mga sinabi ng mga church people, nakasama po natin ngayon, na isang hakbang itong pagpapanawagan ng pagpapalaya at isang hakbang din yung pagkaalis dun sa death row ni Mary Jane. Kaya dahil marami pang mga migrante, Pilipino ang nananawagan sa iba't ibang mga bansa para sa kanilang justisya, para maganap yung pagpapalaya din sa kanila at magtigil na ang human trafficking. Ngayon, dadako po tayo sa sunod po natin tagapagsalita mula sa samahan ng mga domestic helpers sa Gitnang Silangan, si Miss Iris Dulce. Hello, good morning po sa inyo lahat. Andito po ako para makiisa po kay at Mary Jane Veloso na ako po ay isang OFW na kagaya na rin po na nakulong din po sa bansang Syria. At alos yung ibang kasamahan ko rin po na nakulong na 57 po kami nakulong sa loob ng embahada ng Syria na hanggang ngayon wala pa rin kaming nakakamit na katarungan sa nangyari sa amin. Kaya ramdam ko rin po yung paghihirap din po ni Mary Jane sa loob ng kulungan. Na hanggang ngayon humihingi pa rin kami ng hustisya sa Pangulo, na bigyan kami ng hustisya sa aming kaso, pati kay Mary Jane na para makalabas. Kami po ay 57 na nakulong sa loob ng Syria, na ako po yung pinakamalalang nangyari sa akin na na-aksidente rin po ako sa bansang Syria hanggang sa nagkaroon na po ng tubo yung aking binte. Na hanggang ngayon, nilalapit ko pa rin sa gobyerno na wala pa kaming tulong na nahihingi. Na lahat kami halos na nakulong sa buong, sa kasamahan ko sa 57 ng Syria po nakulong sa loob ng bansang Syria. Hihingi po kami ng hustisya, pati po kay Ate Mary Jane, na sana po matulungan kami makalabas po ngayong darating na Pasko, na lagi po din namin pinagdadasal din siya, nabigyan siya ng laya. Maraming salamat po. Ayan, maraming salamat. Thank you sa kay Ate Miss Iris. At salamat sa patuloy na paglaban para sa mga OFW. Sunod po natin pinatawagan si Miss Joanne Concepcion sa Las Migrante International. Magandang umaga po sa ating lahat. Maraming salamat po sa ating mga church leaders na dumalo po ngayon at patuloy na tumitindig at nakakasama, kaisa ang pamilya Veloso sa kanilang lakbay hanggang sa ganap na pagpapalaya ni Mary Jane at makamit nila ang justisya. Ang sa akin po ay ako magbibigay po ako ng tugon doon sa pahayag ng ating Pangulo kahapon lamang. Nung tinanong siya hinggil doon sa panawagan ng pamilya Veloso, ni Mary Jane mismo, ng Venecia. At ang sagot po ni Pangulong Marcos ay we leave it to the judgment of our legal experts to determine whether the vision of clemency is appropriate. We are still far from that. So parang ang layo pa po para daw mabigyan si Mary Jane ng clemency. Ang aming tugon, nabanggit ni Deaconess Norma kanina, malinaw na malinaw.
kahit tingnan po natin ang mga opisyal na pahayag ng Indonesian government at kinikilala po ito ng mismong Pangulo, ni Pangulong Marcos, na walang kondisyon na pinataw ang Indonesian government sa gobyerno natin, no? Doon sa pagka-transfer ni Mary Jane. At nilirespeto nila ang otoridad at desisyon ng Philippine government, particularly ang Pangulo natin, kung mag-desisyon siya na magawaran ng clemency si Mary Jane. Pangalawa, nung pagka-anunsyo, no, ni Pangulong Marcos na uuwi na si Mary Jane, no, naalala yung November 20 po ata yun, ng araw na inanunsyo niya sa buong mundo na uuwi na si Mary Jane. Sa kanyang pahayag, tinanggit niya at kinilala niya na si Jane ay isang biktima ng sirkumstansya. Kaya meron na po siyang background noong kaso. No? Hindi po zero ang pagkaalam niya doon sa nangyari kay Mary Jane. At marami po mula sa ating government leaders, no, sa Department of Foreign Affairs, no, na pwedeng siyang bigyan, no, ng mga dokumento, no, yung salaysay ni Mary Jane, yung kwento ng pamilya, no, para ito ay mabigay sa ating Pangulo. Kaya alam ni Pangulong Marcos na nasa otoridad niya, sa kanya po lamang, hindi po sa legal experts, hindi po sa mga orado, hindi po sa mga korte natin, kundi tanging siya lamang po ang magpapakita o magde-demonstrate ng compassion, ng mercy, humanity, no? Political wisdom is the only basis for a president to grant clemency. No legal basis is necessary to grant clemency. Clemency is granted on humanitarian grounds. At ito po ang kahilingan namin ngayong araw at kahilingan ng pamilya at ni Mary Jane. Kaya kami po ay nananawagan sa bago magtapos ang taon, tayo po ay diriwang ng Pasko, Advent season. Ito po ang pinakamalaking regalo sa pamilya Veloso kay Mary Jane at sa lahat ng sumuporta kay Mary Jane at sa mga biktima ng human trafficking na hindi pa nakakamit ang hustisya. Ito po, no, ay isang pagbibigay ng klemensiya kay Mary Jane sa madaling panahon. No, ito po ay malaking hakbang para po mabigyan ng hustisya si Mary Jane at lahat ng mga biktima ng human trafficking sa ating bansa. Maraming salamat po, Johan. Muli po, sigaw natin ang ating panawagan. Free! Free! Free Mary Jane now! 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 Ayan po. At sa dakong ito, after po ng ating press con, tayo po ay pupunta sa Malacanang para magpa-receive at sasabihin ni Feliz Norma yung ating pinutan. Para sa tuloy-tuloy na pagsisikap ng mga taong simbahan at lahat na naniniwala na dapat si Mary Jane ay mabigyan ng clemency, maghahatid po ng liham kami mamaya, physical na papareceive natin sa opisina ng Malacanang para ang kahilingan ng clemency. May mga signatories po ito at magiging bukas pa sa ibang mga taong simbahan na tuloy-tuloy na pagpapapirma para makarating po sa ating presidente ang liham at appeal ng mga taong simbahan at lahat ng believers na dapat siya ay magawaran ng clemency. Bahagi ng liham ay sinasabi na the full and immediate clemency corresponds to the gift of justice, humanitarian kindness, and compassion. It embraces a hope for Mary Jane, who is surely paid dearly for unwittingly trusting those who took advantage of her. It gives flesh to the spirit of restorative justice, redemption, and reintegration, and will facilitate her making up on the time lost
with their family and community. Kaya yun yung pong ilang bahagi ng liham na ipapaabot natin at nananawagan din po kami sa mga leaders simbahan na maging bahagi ng sign-on nito. Pero sa ngayon, nadagay po natin ito para ma-receive ng tanggapan ng Office of the President. Ang pamagat po ay today, the Church Task Force Savior Jane held the Thanksgiving Mass, yung sinabi na po natin kanina, at yung panawagan na po para sa kanyang clemency. Salamat po, Divinis Norma. Ngayon po, meron po tayo ditong mga butterflies. Ito pong butterfly ay nung umalis si Mary Jane doon sa Indonesia, nag-iwan siya ng butterfly dahil umaasa siya na pagdating niya dito sa Pilipinas ay lalaya siya. Ngayon po, itong butterfly ay pagdudugtungin ng bawat isa sa atin. Tatayo po tayo sa gilid. Ayan, pwede po. The letter itself, ito na po. Ay, ano po yung letter itself? Yes po, this is for you. Sandali lang po. Hold it like this and put them together on the road. Try to put them around on the gate. Para kanya. So hold it like this and you can place it like that around the sunlight. Kuya, okay na ba kanina? Okay na po. Kaya, mauna na kayo. Mauna na kayo. Sige, mauna na kayo. Free! Free! Free Mary Jane now! Free! Free! Free Mary Jane now! Free! Free! Free Mary Jane! Free! Free! Free Mary Jane now! Free! Free! Free Mary Jane now! Free! Free! Free Mary Jane now! Free! Free Mary Jane now! Free! Free! Free Mary Jane now! Free! Free Mary Jane now! Free! Free Mary Jane now! Free! Free! Free Mary Jane now! Free! Free! Free Mary Jane now! Absolute clemency 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 now! Free! Free! Free Mary Jane 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 now! Okay. Thank you po.
ang